Mayroon naman siguro kung i-schedule lang dahil sa maintindihan man nila dahil sa sama ng panahon at at least nandito na ako sa Pilipinas. Nay, it's under here. I just ask you, just in English, what does it feel like being home again? I felt so happy because I'm with my family right now and especially my children. And I'm so happy because there's a lot of people coming here tonight, this morning to welcome me. Nagkausap na ba kayo ni Haton? Kasi pinagre-retire mo siya, di ba? Pero sabi niya kasi magre-retire na siya. Pero ikaw, kinausap mo siya na wag muna siya mag-retire. Nagkausap ba kayo after nung laban? Hindi naman siguro magre-retire pa si Ricky Hatton at bata pa siya, pwede pa siya lumaban at papahinga lang muna siguro. Naprubahan na ng Comelec yung gusto ko sanang ipaalam sa inyong lahat na nung lumaban ako, may mga undercard din ng mga Pilipino na lumaban at sana salubungin din natin ng masigabong pulakpak si Bernabe Concepcion na nanalo rin. At hindi lang si Bernabe Concepcion, si Dennis Laurentine, alam nyo, hindi lang ako nagbibigay ng karangalan sa ating bansa, kundi itong mga kasama ko, mga boksingero na nabanggit ko, at sana lagi nating pasasalamatan sila. Mani, sa pagtakbo mo, may mga tanong kasi kung pagsasabayat mo. Pwede bang huwag muna nating pag-usapan yung politika ngayon dahil boxing yung pinag-usapan natin ngayon. Si Bernabe, potensyal na maging world champion din. Dapat championship ng sa buong mundo yung laban niya nung nakaraan. Kaya lang na-injured yung champion, kaya naging 10 rounds ang fight niya. At pwede niyong matanong si Bernabe kung anong itatanong mo. Masayang-masaya sila dahil hindi ako nagtatanim ng galit sa mga kalaban ko. Palakaibigan ako at masaya sila dahil lagi ko silang pinapasalamatan at lalo yung mahal na Panginoon. At nakikilala na tayong lahat unti-unti sa buong mundo. Mani, hanggang ngayon, naghahabol pa rin ng isang laban si Warman Berman. Sa palagay mo ba meron kang dapat kapunayan? Ako naman, anytime, wala naman problema sa akin kahit sino. Kaya lang may fight siya ngayong July 18 against sa Floyd Mayweather. Parang wala ka man lang galos, Manny. Sa kamay, wala man lang any bruise or cut. Wala kang tama at all kay Haton? Sa awa ng mahal na Panginoon, niligtas ako sa kapahamakan at walang nangyaring masama sa aming dalawa. Nadalian ka ba sa laban o mas mahirap pa yung train? I mean, hindi natin masabi. Siyempre, mahirap din yung fight. We're lucky lang na bless tayo ng mahal na Panginoon at talagang tinulungan tayo walang nasaktan sa aming dalawa. Marami din pong gustong magtanong pa sa champion. Pero hindi po natin ang ating isa pang kampiyon, si Bernabe Concepcion, o mga Katagyones. Maraming pakalit natin po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po nagpapasalamat ng napakarami sa mainit na pagsalubong ninyo. Siyempre po kay Manny nito, salamat ako dahil sa pagka-undercard ko sa kanya. Pero marami pong nakamiss ng laban ko. Lumaban po ako ng mas maaga, mga alas 3 ng hapon pa ako lumaban. Kaya sa lahat ng mga nakasubaybay,
sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng nananalangin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ate, first fight po sa featherweight laban. Anong pakiramdam at mga asahan namin mula ngayon? Naging mas komportable po ako sa featherweight division. Bale second fight ko na po yung last May 2. Tuloy-tuloy naman po, pagsisikapan ko ng mabuti yung pag-iinsayo ko, inspirasyon namin ng mga boksingero na nakasunod po sa isang Manny Pacquiao. Siyempre, gusto rin namin maabot yung mga tinatamasa niya ngayon. Kaya magsisikap po kami. Abe, anong pakiramdam na maging undercard sa laban ng isang Manny Pacquiao? Siyempre po, napakasarap ng maging isang undercard. Siyempre, andun lahat yung banding, tapos makasama mo siya sa training, makikita mo kung anong ginagawa niya. Makikita ko po yung lahat ng paghihirap niya sa training, kaya malaking tulong po para sa akin. We have time for next one or two last questions. Anybody? Yan. Thank you, thank you. Pwede na. Marami pa akong trabahong gagawin sa yung Tutoy Bato at saka Pinoy Records na show ko. Kailangan kong at may upcoming movie kami ng tulad. Okay, ulit, salamat po sa lahat. Para tama po pala. Bayan po. Okay, tapos na po ang mini press conference ni Manny Pacquiao. Salamat sa ating mga kasama si Tina Panganiban Perez, Jessica Soot, Josh Villanueva na naghatid po ng mga pahayag ni Manny pag napag niya dito po sa Pilipinas at mabuti rito, binigyan din niya ng pagkilala itong si Bernabe Concepcion, isa sa mga magaling na Pinoy boxer na sumusunod ngayon sa kanyang yapak. Tina? Tina? Okay, sa ngayon ay inihanda na itong gagawin na biyahe nitong si Manny Pacquiao mula sa NAIA Terminal 2 ay patungo siya ng Renaissance Hotel kung saan pasamantala pong magpapahinga muna bago tumuloy sa kanyang regular na pagsimba dito po sa Quiapo, yung kanyang misa ng pasasalamat. Tina? Okay, subukan natin tawagin si Jessica. So, Jessica. Tina Panganiban. Josh. Okay, sa ngayon po inaabangan na po itong paglabas ni Manny Pacquiao dyan po sa NAIA Terminal 2. At siya nga ho ay magtutungo dito sa nakita nyo ng kwarto niya dito sa Renaissance Hotel kung saan, ewan ko kung makapagpapahinga siya ron. Pero ang nakikita nga po natin dito ay mukhang hindi nasunod yung naisang gobyerno na mailayo no, sa ibang ating mga kababayan dito si Manny Pacquiao dahil talagang maraming sumalubong doon sa loob no, nung railings at maging doon sa labas nung naturang bahagi po ng NAIA Terminal 2. Magbabalik ang unang hirit.